Paulit-ulit na sinabi ng kapatid ko na mama kami to, kami ang mga anak mo. Hindi mo ba kami nakikilala, kami ang mga anak mo, kaya niyaya ko na lang ang kapatid ko. Kaya ang letter sender natin today ay itatago na lang natin sa pangalang Hansel at tatawagin naman natin Gretel ang kanyang kapatid. Naghiwalay ang kanilang mga magulang nang dahil sa sobrang sugarol ng kanilang tatay, pero ang katwiran ng tatay nila ay ang nanay daw nila ang may kasalanan. Dahil sobrang gala daw ng kanilang nanay at ang gusto niya pag uwi ng bahay ay may pagkain na sa hapagkainan. Kaya nagtrabaho ang tatay nila noon sa isang bakery habang inaalagaan silang dalawang magkapatid. Kulang na lang ay hatiin ng kanyang tatay ang kanyang katawan para lang magampanan ang lahat ng kanyang responsibilidad hanggang sa dumating ang araw na hindi niya nakinaya at palagi na siyang nagkakasakit. Kaya naisipan ng tatay nila na ipaalaga si Hansel sa kanyang lola at si Gretel naman ay sa kanyang tita. At hindi nila namalaya na inilayo na pala sa kanila si Gretel dahil dinala siya ng kanilang tita sa probinsya para papalitan ng pangalan at iba pang detalye. Hanggang sa nagkaroon na ng panibagong asawa ang kanilang papa at ang mama nila ay may panibago na ring asawa. Noon ay nakakadalaw pa sila sa bahay ng kanilang mama, pero dapat bago dumating ang bago nitong asawa ay nakaalis na sila. Hanggang sa lumipat na si Hansel sa bahay ng kanyang papa kasama ang panibago nitong asawa. Kaya naisipan ng papa ni Hansel na ipakita siya sa kanyang ina dahil magkalapit lang naman sila ng barangay. Pero noong pinuntahan nila ang kanyang mama ay sinabi lang nito na mga tanga ba kayo? Bakit kayo nandito? Hindi kayo pwedeng datnan ng panibago kong asawa. Ilang buwan pa ang nakalipas, umuwi sa bahay nila si Gretel para makapagbakasyon, kaya naisipan ni Hansel na isama dun si Gretel para makita niya ang kanilang mama. Dalawa lang sila na magkasama pero malayo pa lang sila ay nakita na ni Hansel ang kanilang mama na nagsasampay, kaya itinuro niya ito kay Gretel. At habang papalapit sila, nakita nilang lumabas ng bahay ang panganay na anak ng kanilang mama sa bago nitong asawa. Kaya tinanong na lang sila ng kanilang mama kung sino daw ba sila, kaya sumagot naman si Gretel na kami ang mga anak mo. Hanggang sa paulit-ulit na sinabi ni Gretel na kami ang mga anak mo, pero parang walang naririnig ang kanilang mama, kaya niyaya na lang siya ni Hansel na umuwi. Dahil sobrang nasaktan silang magkapatid dahil hindi man lang sila magawang makilala ng kanilang mama o ayaw lang talaga silang kilalanin. Natatandaan pa ni Hansel na sa tuwing magbe-birthday siya, iisa lang ang palagi niyang hinihiling na makausap at makasama ang kanyang mama para maibsan ang kirot sa kanyang puso. Kaya nakisuyo si Hansel sa kanyang tita na i-chat ang kanyang mama, pero ang tanging sagot lang daw nito ay kasalanan yan ng tatay nyo. Hanggang sa pumanaw ang kanilang lola na nanay ng kanilang mama, kaya ito na ang pagkakataon na makasama nila ang mama nila. Pero noong nalaman ng kanilang mama na pupunta silang magkapatid ay umalis daw ito at babalik na lang pag alis nilang magkapatid. Kaya napapatanong na lang si Hansel kung bakit ganon, kasalanan ng tatay nila pero silang mga anak ang nagdudusa. Ngayon po na 21 years old na ako ay naging okay kami ni mama. Masakit lang sa akin dahil mahina na siya dahil nagkaroon po siya ng sakit na cancer. Nagkapatawaran kami at sinabi ko sa kanya na magpagaling siya para makapag-banding kami kasama si Gretel. Pero 2 buwan lang po ang itinigal ng buhay niya simula ng araw na nagkaayos kami. Okay na rin kami ng mga anak niya, ng mga kapatid ko. Hindi po ako humihingi ng payo, gusto ko lang i-share ang aking kwento dahil kahit minsan ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang ko. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis!